Good day mga kudoks! Kumusta na po kayo? So sa araw na to ay magkakaroon na naman tayo ng ating panibagong medical topic. At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang napakasikat at pinaka ginagamit ng ating mga magulang noong tayo mga bata pa o baka hanggang ngayon sa mga kabataan kasi may nare-receive pa rin akong mga tanong kung epektibo ba ito. Walang iba kundi ang napakasikat at pinaka ginagamit noong unang panahon hanggang ngayon, walang iba kundi ang Vicks Vaporub. So mga kudoks, epektibo ba talaga ang Vicks sa ubo at sipon? Isa ba itong myth o may katotohanan ba ito? Alam naman natin sa Pilipinas, parang may tatlong universal solution sa lahat ng sakit. It's either tubig, dasal, pangatlo, Vicks. Ubo, Vicks. Sipon, Vicks ulit. Broken heart, Vicks pa rin ata? Pero tanong, epektibo ba talaga ang Vicks Vaporub? O baka pampalubag loob lang? Hi mga kudoks, ako nga pala si Dr. Win, isa akong doktor na pediatrician sa Pilipinas at ngayon nandito na sa UK. So madalas akong tanungin ng mga magulang noon hanggang ngayon, Dok, okay lang ba ang Vicks? Sagutin nga natin yan with science at hindi chismis ng ating kapitbahay o ng ating kamag-anak. Ano ba talaga ang komposisyon ng Vicks Vaporub? Ito ay may menthol, eucalyptus oil at camphor. Hindi siya gamot na pumapatay ng virus. Hindi rin siya cough syrup ha. Ang trabaho niya, pabanguhin ang buhay mo habang may sipon ka. Yung amoy niya, niloloko ang utak mo na parang mas maluwag ang paghinga. Pero, may silbi ba? Pero, may mga pag-aaral na nagsasabi na kapag pinahid sa dibdib at lieg, pwedeng gumaan ang pakiramdam ng ubo at sipon. Lalo na sa gabi. Amazing, di ba? So, yes. If gagamitin ang Vicks Vaporub, mas makakatulog ang bata. At minsan nga, mas nakakatulog din ang magulang. Pero, klaruhin natin, hindi nito ginagamot ang ubo o sipon. Comfort lang siya at hindi cure. Oh my God! Eh bakit, Dok? Gumagaling naman yung anak ko kung pinapahid ko yung Vicks. Alam mo ba, mga kudoks, dahil yan sa component niya na menthol. Na parang sinasabi ng ilong mo, uy, okay na tayo ha. Kahit sa totoo lang, barado pa rin ang mga ilong natin. So feeling lang ang gumagaan, hindi yung mismong sakit. Pero may babala ako kung gusto nyong gamitin ang Vicks Vaporub. Ito ang ilan sa mga importanteng paalaala. Huwag gamitin sa batang hindi pa 2 years old. O yung less than 2 years old, huwag mo na itong gamitin. Huwag sa loob ng ilong, huwag malapit sa mata o sa bibig. Sa babies naman, pwedeng ma-irritate ang daanan ng hangin. Hindi yan arte, mga kudoks. Talagang delikado talaga at pwedeng ma-irritate ang daanan ng hangin. Sa paa, okay ba? Marami rin naglalagay sa paa. Scientific answer, walang matibay na ebidensya sa siyensya. Pero, kung noon ka nakakatulog ng mahimbing o yung anak mo, basta wag lang sa ilong ni baby ha. Kaya bilang isang doktor, ito ang take ko about sa
Vicks VapoRub. Kung ang bata ay more than 2 years old na at may simpleng ubo at sipon lang at hirap lang sa pagtulog, pwedeng makatulong ang Vicks sa comfort ng bata. Pero kung may hirap sa paghinga, mataas na ang lagnat, o sobrang antok na ni baby, huwag na Vicks ang sagot. Magpatingin ka na sa iyong pediatrician o sa inyong doktor. Kayo mga kudoks, sa bahay nyo, sa pamilya nyo, o kahit sa iyo, paano nyo ginagamit ang Vicks sa bahay nyo? Sa dibdib ba? Sa paa? Or sa buong pamilya? Please comment down below at i-share sa kaibigan mong Vicks agad ang solusyon. At follow at subscribe sa aking channel para marami pa kayong matutunan at marami pa kayong malaman about sa pediatric or children's health. Maraming salamat mga kudoks at salamat sa panonood ng mga videos ko at sa pagsunod ng journey ko dito sa UK bilang isang doktor. Paalam!